Sir Ray, sa oras natin 4:26 ng hapon. At sa bahagi ito ng ating programa, pakikilala ng ating kasama si Partner Cory, ang ating special guests mula sa Department of Migrant Workers. Go ahead, Partner Cory. Yan mga kababayan, alamin po natin ang kalagayan ng ating mga overseas workers. Please welcome our special guest today, ang Secretary OIC ng Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Hans Katdak. Hello, Mr. Secretary. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Cory, Sir Ricky, and Sir Emer, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. It's great to be here po. Magandang hapon, Secretary, at ang laki ng task nyo dyan. Kasi ang dami natin mga kababayan na nagtatrabaho abroad, no? Yes po. We have an estimated around 7.5, between 7 to 8 million OFWs worldwide. And last year, 2023, was a landmark year because we processed around 2.5 million overseas employment clearances. That brings us back to pre-pandemic levels and even more. So 25% higher than 2022. Ang 2023 overseas employment clearances natin, most of which are electronically issued, by the way. Oh, great job. Electronic na ngayon. Yes, po. Paano ito, Mr. Secretary? Tumataas ba yung bilang ng mga overseas workers? O may pagbabago ba? Ang tingin ko po ay tumataas. And as mentioned, yung in terms of growth rates, in terms of absolute numbers, umaakyat, no? In terms of growth rate, bumagal nung pandemic as compared to previous years' growths. But nitong 2023, ang tingin ko po ay bumalik tayo sa pre-pandemic levels in terms of yung level nung deployment. So, sa tingin ko tumataas at tataas pa ho ang global projections ng global financial institutions economically for the world in 2024. Sa tingin ko tataas pa kasi going to the Middle East, very bullish sila about infrastructure development, so construction, hotel and restaurants, hospitality sectors, and health, yung universal healthcare systems all over the world. Countries all over the world, governments all over the world are promising their peoples universal healthcare. So in this case, tataas ang demand for healthcare workers, and kahit yung non-certificated, non-professional health-related jobs or job categories. So pag sinabi niyong health-related at certificated and non-certificated, ito ba yung mga nurses, doctors, tapos Yes. caregivers? Yes, ma'am. So there's the nurses for the professional and nurses, PTs, X-ray technicians for the certificated professional side, and then of course yung non-professional, non-certificated side, I would call them. Nandiyan na po yung caregivers are trained, so meron din silang proper certifications, but meron din yung mga tinatawag na nurse assistants, mga hospital administrative staff, mga dental assistants, and other lines of work na hindi necessarily kailangan licensed ang job category. Ganun kadali ba mag-apply? Ang usually po, of course, kung certificated ay kailangan merong standard niyan is experience requirement. Usually mga 3 to 4 up to 5 years, no, basic experience requirement. And then dun sa mga non-certificated, again, experience requirements doon po ang kinakailangan. Mas kailangan po talaga doon ng experience requirement kasi nga wala silang certificate or professional license. But of course, for all of those, kailangan po talagang dumaan sa proper channels, which means a licensed recruitment agency, licensed by the DMW, an employer accredited
by our labor attaché at the ground and the DMW. And then of course yung proseso, yung worker mismo dapat, yung binanggit ko kanina, dapat may overseas employment clearance from the DMW para po makaiwas sa illegal recruiter at human trafficking. Ay, oo nga, binanggit nyo yung illegal recruitment. Anong sitwasyon dyan? Well, yung nakikita natin ay talamak pa rin, no? I will be the first to say na kailangan talaga nating accept ang reality na sa mga economic transactions, economic activities such as hiring and recruitment of workers, meron talagang gagawa ng tiwali ng lalabag sa batas. Kaya't nandiyan dyan ang illegal recruiters for the last 3 years, at least 2-3 years ng DMW, especially under the leadership of our dear Secretary Toots Ople, hindi kumulang mga 15 ang napasarang illegal recruitment establishments. May napasara kamakailan lamang this previous week. Ang ating convictions, we had 14 convicted illegal recruiters for 2023 and 86 human traffickers for 2023. Kaya talamak pa rin ito. Kaya ang ating payo talaga sa mga kababayan natin, maging matalino, maging wag magpaloko. At ang pinaka-basic advice, siguraduhin dumaan sa licensed recruitment agency, licensed by the DMW, at dumaan yung proseso ng pagkakaroon ng clearance sa DMW. May listahan ba, Secretary, ng mga accredited? Is it accessible online? Yes. There, you can go to our website and our Facebook pages for the available information in relation to yung mga nakatala na mga licensed recruitment agencies. In addition, you can of course go to the nearest DMW regional office in all 16 administrative regions. And for that matter, even all 16 OWA offices, kasi ang OWA naman ay attached agency natin, sina Admin Arnel. So, madali lang pong mag-query. Pero the most basic in terms of checking is yung recruiter dapat may office, number 1. So kung yan ay very informal, sa mall, sa telepono lang ang communication, online lang ang communication, number 1 sign yan ng illegal recruitment kung puro ganyan. And then may office, and then doon sa office prominently displayed yung DMW license number. Kasi through that displayed license number, which should also be displayed inside the office, by the way, doon mo ma-check kung valid yung license number na binibigay ng recruitment agency. Absent an office, absent that displayed certificate, basic, mayroon na talagang badge of illegal recruitment yun. I-report na po sa amin ang any sign, no? Kung if you feel that you are being recruited illegally, paki-report na po sa DMW. So, ibig sabihin, pag pupunta yung isang taong interesado magtrabaho sa abroad, okay? Pupunta sila sa website ng Department of Migrant Workers, tapos hahanapin nila yung mga listahan ng accredited recruiters. Tama ho? Pag wala sa listahan, huwag niyo puntahan. Oo, wag. Tama yun, tama. Yes, Diba, or it may happen na, that's one way, yung tao ang maghahanap kung sino ang licensed recruiter, or pwedeng siya ang lapitan, which is most of the time. Kasi ang illegal recruiters, hindi po yan maghihintay na sila ay lapitan. Sila mismo ang magbebenta ng sarili nila to their victims. And once linapitan, doon na po natin malalaman na kailangan po ay merong license, yung pwede na pong i-check kung may license or hindi yung recruiter. Sec, in other words, pag kayo linapitan, yan mga nakikinig at nanonood sa atin nationwide, abroad, pag linapitan kayo, magduda na kayo. Magduda na kayo. Yes, At yes, kasi nandyan ang DMW listahan. Pag wala doon sa listahan, huwag nyo nang i-entertain yan.
Yes, yes. Bakit po badge of illegal recruitment yon? Kasi under the law, a recruiter should recruit within their office. And if they step out of their office, dapat meron silang special recruitment authority from the DMW. Kaya yung taong umaali-aligid at nagre-recruit, isang senyales yan, red flag yan of illegal recruitment. And then of course, the other big red flag is naniningil ng pera. Ngayon, Illegal- upfront. Illegal recruiter na nga siya, tapos hinihingi mo ng pera. Sabihin, dali na, magsasara na yung window of opportunity, lalakad na yung eroplano bukas, magbigay ka na ng 50,000. 100,000. So, another indicator po yan kasi ang pagbayad ng tinatawag na placement fee kapag natamo nyo niya yung trabaho. In other words, nag-apply na kayo, natanggap na kayo. So, may hakbang pa yan bago ka singilin ng tinatawag na placement fee. And only for 1 month salary ceiling. Yan po ang maximum. And kapag domestic worker po o seafarer ang trabaho, walang bayad dapat ng placement fee. And, or, kapag ang pupuntahan na bansa ay bawal ang placement fee such as the US, UK, Ireland, Netherlands. Yan po mga bansa na yan ay bawal, Canada, bawal ang charging of placement fees and therefore, zero po dapat ang placement fee na charge. In other words, di ba, MR, Roy, pagka hindi nga kayo na advance, tiyak na nagsasalisi. Di ba? Tiyak yan. Bawal ang Yeah, advance. Yes, Wala. yes. Dapat Nakakaduda. pala. At saka yung may Duda-duda. pressure tactic pa. Yung may pressure Ayun. tactic, sabihin na, bilisan mo, dali kasi, isa na lang. Oo, ganyan. Slot na lang. So, hindi po tama di ba ho? Kasi dapat nakapagbigay na siya ng serbisyo sa iyo in the form of obtaining work for you Yun ang trabaho ng recruiter na legal At doon mo pa Correct. lamang siya babayaran. Pero yung nakilala mo pa lamang siya at biglang tatagain ka na, that's a sign of illegal recruitment. Ayun. Cory, yung isa nating guest, naka-standby na, Cory? Oh, Yusek. Bernard. Wala na. Yeah. Andiyan na ba? Can we... Habang Galing. hinihintay po natin, Mr. Secretary, meron na Opo. ba geographical distribution ng pinaka-populated areas kung saan mas marami ang mga Filipino migrant workers? Okay. Ang top 3 po natin are Saudi, and ang working visas po doon is around 850,000. And very close behind is UAE. Galing lang po ako sa Dubai for a conference, for 2 conferences. And then third is Hong Kong. Yung sa Saudi and UAE, mga workers po yung bilang na binanggit ko na 850, 800,000. But adding non-OFWs, abot po ng 1 million. Meaning yung mga pamilya ng OFWs, yung nakapag-asawa ng local citizens, aabot ng 1 million in both Saudi and UAE. Okay. Partner, wala pa yung isang guest, so itutuloy pa natin. No, he's on Yusek phone Bernard. patch. Yusek Bernard, are you online on phone patch? Okay. Tek, is Yusek Bernard already online? Yes po, good afternoon po. Yes, I'm online. Ayan, Cory. Ayan na si Yusek. Wala yan. Siya, mobile. So he's on. Yes. Introduce mo na, Cory. Okay, yan mga kaibigan, meron po tayong special guest din ngayong hapon na ito na galing din sa Department of Migrant Workers. Siya po ay ang USEC, Undersecretary of Department of Migrant Workers, si Bernard P. Olalia. Yusek, good afternoon. Yusek. Welcome to the show. Hello po, good afternoon po sa mga nakikinig po sa inyo po at lalong-lalo na kay OIC, kay Bro Hans ko po. Good afternoon, bro.
Yan. May espesyalidad kayo, di ba? Sa Department of Migrant Workers, napakalaki siguro ang trabaho nyo. So, ano yung pinaka-concern ng department po ninyo, Yusek Bernard? Nako, ang aming pong departamento ay unang-una ang pinakabuong mandato po tulad po ng nababanggit ng aming OIC ay siyempre yung protektahan po yung aming minamahal na OFWs, no? Yung aking pong cluster, isa po ako sa 4 na undersecretary. Yung cluster ko po ay on adjudication and licensing. Kami po yung nagre-regulate ng lahat po ng stakeholders. Halimbawa, kung sino-sino po yung mga ahensya na pwedeng lumahok, yung mga nabanggit ni OIC Hans kanina, na may mga offices at branches, no? Pangalawa, kami rin po ang nag-regulate ng mga employers at kami rin po yung nagtatanggal ng mga hindi po sumusunod, no? While we admit kung sino ang makapag-participate, kami rin yung nagtatanggal at nagpa-blacklist ng employers at saka ng mga agencies po. Ganun. Pag na-blacklist sila, sarado ng opisina nila, ilang taon? Opo, At pag walang sila po, for papel yun, no? example, yung ahensya po ay na-cancel, ano? Na-cancel po ang ahensya dahil sa isang recruitment violation, ay permanente na po yun. Pag final and executory na po yung decision, permanente na po yun. Hindi na po sila pwedeng buksan, no? At yung mga officers niya, mga directors po niya, ay nasa listahan ng derogatory list po namin. At sila po hindi na rin pwedeng mag-participate, mag-apply ng panibago pong lisensya. Oh, ganun katindi na, ha? Partner Emer. Yeah, galing. So, ngayong pong taon po, ano ba yung pinagkakabala na sinasagip natin dahil marami rin pong gera sa mga ibang region? Ano na alam na natin sa Israel? At saan po bang may mga ibang critical areas na meron po tayo? Ay, yung signal, partner. Next. I think kailangan ulitin ang tanong nyo. Apo, pakiulit ka po. Medyo hindi ko nakuha. Ito po kinalalagyan ko. Mahina po yung signal. Apo. Oh yes, Yusek po. Ano yung mga critical areas na ating binabantayan sa DMW po? Yung mga talagang, may mga probinsya bang yung kamukhaan binanggit ni Sir Hans na talagang maraming nire-recruit dahil wala, nasa kabukiran sila no? Maraming naloloko, nare-recruit. Saan po ba meron po tayo mga critical areas na ginagan na inaabangan? Ang tanong nyo, partner, mga hotspots ba yon sinasabi nyo? Yes. Opo, pwede po bang yung OIC namin na sumagot at medyo garbol po yung akin doon. Hindi ko po Opo, Sige, OIC naman po. Okay lang po. Okay lang po. Kapatid ko sa ibang ina si Yusek Bernard. Pati sa palatuntunan na ito. So okay, I would say sa kalunsuran, number 1. Alam niyo naman, no? Sa kalunsuran, lahat ng klaseng tao nandito. And I'm not just talking about Metro Manila. Marami na tayo mga major cities across the country, Cebu City, Davao City. And it's safe to say na sa kalunsuran, diyan din nag-aabang, no? Ang mga workers nagpupunta sa lungsod para mag-apply, maghanap ng trabaho, whether local or overseas. So nandiyan din nakabang ang illegal recruiter. So yun nga yung nabanggit ko kanina. Ang illegal recruiter usually magyayayayan. Well, kundi man online, magyayayayan sa mall, sa public place, anything that is outside of the confines of a legitimate office. Okay? So yan po, as I said, one major sign of illegal recruitment. Minsan pa, ito, nakakahuli kami within DMW premises itself. Bakit? Kasi modus ng isang illegal recruiter yung, halika, sama ka sa akin, punta tayong DMW. Tapos dadalhin yung biktima sa lobby ng office namin. Kunyari, papasok sa isang office yung illegal recruiter, lalabas uli. Sabihin, okay na, tara na, lakad na tayo, okay na. So, see,
nagpakita siya doon sa unknowing victim na dinala siya sa DMW pero wala namang ginawa doon kung iisipin ninyo. So, be cautious, again, be aware. When you're dealing with somebody who is not in an office, number one sign of illegal recruitment. At kung nagdududa ka sa kaharap mong tao, lalo ka magduda sa online. So my second answer to your question, sir, is virtual ang lugar. Online. Hindi nakikita. My third answer to your question, para barangay. House to house sa barangay. Minsan pa, unfortunately, kasabwat si barangay chair, kahit na hindi alam ni barangay chair na illegal pala yung lumapit sa kanyang recruiter. House to house, another badge of illegal recruitment kapag house to house. Because as I mentioned, the recruitment should be done within the confines of a legal recruiter's office. So, yun po ang usual na nangyayari. At minsan pa sa probinsya ito, may foreign nationals involved. Kasi ang mga kababayan natin, well, whether here or sa probinsya, akala pag may foreign national, legal na, lihitimo na. For some reason or another, ay namamangha pa rin ang iba sa atin uy, pag may foreigner, totoo siguro. When precisely that is yet another indication of illegal recruitment outside the confines of an office, and then may foreigner pang kasama. Ibig sabihin, mas lalo tayong pinapakagat sa pain ng illegal. Mr. Secretary, binanggit nyo yung human trafficking na napaka-seryosong problema po yun. At malapit na ang Women's Month, magiging isa na namang malaking crusade ito, yung human trafficking ng mga kababaihan, ng mga bata. Ano po ang posisyon ninyo dyan? At ano kaya ang gagawin ng DMW tungkol sa isyong ito? Ang DMW at OWA po ay miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. And I'm glad to report na nung June, lumabas muli 2023 under President Marcos's administration na sustain na po yung ating Tier 1 status sa US State Department Anti-Trafficking Report. Meaning, nasa estado tayo na maayos ang pamamahala natin sa anti-human trafficking. But having said that, it does not mean wala pong human trafficking sa Pilipinas. Magaling po tayong magsugpo, pero hindi pa rin to nahihinto. Kaya patuloy po ang effort natin. Recently, nagkaroon ng, we work with other agencies such as the Bureau of Immigration and Department of Justice. Kaya recently, nagpalabas kami ng babala. Yung tinatawag na assumed identity modus, kung saan may nahuli sa airport na siya ay nag-assume ng ibang identity. Pinapagamit ang ibang pangalan sa passport at tinatawag na assumed identity scheme, kung saan ginagamit ng peking dokumento gaya ng birth certificate para makakuha ng passport na may ibang pagkakakilanlan. Ito po ay illegal. Kaya't nagkaroon tayo ng meron akong blurred kasi sa Zoom ko. Paki-check na lang ko sa website. Di po makuha. May babala tayong pinalabas. Kung saan ang isang modus na naman ng illegal recruiter ay sasabihin, gagamitin mo muna yung pasaporte ng iba pero pansamantala lang ito. Let's say si Pedro ang nakalagay sa passport, pero huwag kang mag-alala, legal naman ito. Gagawin ikaw si Juan, ilalagay muna natin ang pangalan mo sa passport ni Pedro. Assume identity scheme po yan. Illegal yan. It's criminal, not just bawal yan. Illegal recruitment. It's a criminal because it's a violation of the Philippine passport law. Okay. Alam mo, Sec, I was once chairman of the Apple production unit and we print the Philippine passport together with our JV partner, and that's napaka-illegal po niyan. Hihingi namin sa inyo ni Cory ang pinopost yung babala, ang mga babala, at ilalagay po namin sa Facebook page ng DCRH. Kaya mo yan kasi marami kaming mga sumusunod dyan meron pa tayong mga tatalakay. So with your permission, Sec, and you, Sec, we'll take a quick break.
and we'll come back for more details sa napakadaming trabaho para ng Department of Migrant Workers. Pag sa oras nating 4:51 ng hapon, magbabalik po ang programang KMS DZRH at babalik si Secretary at si Yusek pagkatapos ng ilang mga paalala. Standby po mga kaibigan. Kayang-kaya mo